May taglay na halina ang bawat pahina. May pangakong sorpresa sa bawat mangbabasa. Sumama't alamin, hiwalay at ipagpasin sa bawat librong bubukladin. Iba't ibang mundo ang mararating. Alika mo, mga tauhan kilalanin. Alika mo, bawat aral unawain. Alika mo, halika na. Alika mo, magbasa. Patuloy pa rin, pangarap mong kayang abutin. Aba, maganda yung karatulang ginagawa nyo ba? Para po to sa bagong proyekto sa barangay. Tukol po sa wastong pagtatapon ng basura. Ah, Nag-voluntary po kasi kami ni Jomel. At ito po yung pinapagawa po sa amin. Ayos po ba yun, La? ayos na ayos. Magandang paalala to sa ating mga kabarangay na wala nang ginawa kundi tapon ng kanilang basura. Oo nga po, hindi nila alam. Hiniwalay dapat nila yung basang basura sa toyo. Tulad po ng pinagbalatan ng gulay, pwede po natin gawing pataba sa lupa. At ang mga tuyong basura naman po, kagaya ng karton, papel, plastik at lata, pwede gamitin uli. O kaya pwedeng gawing ibang gamit. Oo nga. Maganda itong karatulang ginawa nyo, kaya lang, parang kulang eh. Kulang? Ano pa po? Walang slogan. Mas mainam kasi kapag may slogan ng karatula nyo. Ano pong slogan? Ito ay isang maikli pero makabuluhang pahayag upang maiparating ninyo kung ano ang gusto nyong iparating dyan sa karatulang yan. Para pong mensahe? Parang ganon. Mas maganda kasi kapag may slogan ng karatula. Mas malakas ang dating ng mensahe. O, nakikita na, nababasa pa. Di ba? O nga no. Ano kayang magandang slogan? Isip. Alam ko lang, may naisip na ako. Alagaan natin ang kapaligiran. Pwede yun. Kung lagi nating panatilihin ang kalinisan. Pwede rin. Mas maganda ang naisip ko. Alagaan natin ang kapaligiran. Mas maganda yung naisip ko. Lagi nating panatilihin ang kalinisan. Mas maganda yung naisip ko. Mas maganda yung naisip ko. Teka, sandali lang. Para walang away, gamitin nyo pareho yung mga naisip nyong slogan. Di ba hindi pwede yun? Kailangan isa lang yung slogan. Di pagsamahin ninyo. Sa halip na payak na pangungusap, bumuo kayo ng tambalang pangungusap. Payak na pangungusap? Tambalang pangungusap. Oo, kapag payak ang pangungusap, isang ideya lang o kaisipan ang gusto ninyong iparating. Halimbawa, Alagaan natin ang kapaligiran. O kaya, lagi nating panatilihin ang kalinisan. tama! Kapag pinag-ugnay ninyo ang dalawang payak na pangungusap ng pangatnig tulad ng at, makabubuo kayo ng tambalang pangungusap. Sige nga po, subukan natin kung pwede. Alagaan natin ang kapaligiran. At, Lagi nating panatilihin ang kalinisan. Oo nga no, pwede. Maganda pakinggan. Alagaan natin ang kapaligiran at lagi nating panatilihin ang kalinisan. Yan! May slogan na tayo. Maikli, makabuluhan, at may tambalang pangungusap pa. sige na, ituloy nyo na yung ginagawa nyo. Ako'y mananahina. Nakikinig ako ng drama sa radyo. Ay, La, Oh. pwede pong tambalang pangungusap yung sinabi nyo. Mananahina ako at makikinig na ako ng drama sa radyo. Pwede. Ano? Ang gagaling nyo Manang-mana kayo sa lola nyo. Simulan na natin. Mamaya, Drama ngayon.
Ako ay nagtatanim, isang payak na pangungusap. Siya ay nagtatapon ng basura, isa pang payak na pangungusap. Ako ay nagtatanim habang siya ay nagtatapon ng basura. Pag pinagsama ang dalawa o higit pang payak na pangungusap, ito ay nagiging tambalang pangungusap. Ako ay nagwawalis, isang payak na pangungusap uli. Siya ay nagpipinta, isa pang payak na pangungusap. Ako ay nagwawalis at siya ay nagpipinta, isang tambalang pangungusap. Siya ay mabilis na nagpipinta, payak na pangungusap. Ako'y pagod na, payak na pangungusap. Siya ay mabilis na nagpipinta, samantalang ako'y pagod na, tambalang pangungusap. Pagod na ako, pahinga naman tayo. Nakakatuwa naman ito. Parang ako to eh. Kapalagay, ha? Magandang araw, ho! Ay, Mang Biboy, napadaan kayo tuloy. Magandang araw, ho! Abe, tingnan niyo yung suot niyong dalawa ni Mark. Para kayong kakanta. Eto ho ba? Nako, kami ho ay nagboluntaryo din sa proyekto ng barangay. Upang tumulong sa paglilinis sa paligid. At saka, Ba't ganyan? ewan ko, siya nga pala, titingnan rin kasi namin yung ginagawang karatula nila Jomel at saka Kumpleto ang mga detalye. Kinakabahan ako dyan. Halika nga Oo dito. nga, ako rin Nako, pasensya na kayo dyan kay Mark, ha? Talagang ganyan yan. Napakahilig sumabat sa mga usapan. Lagi namang walang saysayang. Kanya mga pinagsasabi. Mabait naman. Teka lang, sandali lang, ha? Mark, huwag ka muna magsasalita. Oo. Ha? Kasi napapansin ko, Mang Biboy, no? Kapag meron ka sinasabing pangungusap, dinudugtungan ni Mark. Lagi namang walang saysay. Tila walang saysay. Dahil bahagi lamang yun eh. Hindi buong pangungusap. Ha? Oo. Kapag hindi buo ang ideya at kaisipan, sugnay ang tawag doon. Sugnay na hindi nakapag-iisa. Ganon ho ba yun? Oo. Ano kaya kung pagsamahin niyo yung sinasabi niyong dalawa? Ho? Oo. Bakit ho? Di para makabuo kayo ng hugnayang pangungusap. Oo, pag pinag-ugnay ninyo ang payak na pangungusap at sugnay na hindi nakapag-iisa, ang tawag nun ay hugnayan. Sige, subukan nyo. Subukan ko. Oo. Sige, bahala ho kayo. Naku. Tulad na ho ng sinasabi ko sa inyo kanina, nagboluntaryo din kami sa proyekto ng barangay. Upang tumulong sa paglilinis sa paligid. Aba, mukhang may saysay lang ha, kanyang sinasabi. Teka ha, ulitin ko ha. Sige. Nagboluntaryo din kami sa proyekto ng barangay. Upang tumulong sa paglilinis sa paligid. Aba! Oo nga, maganda. Teka, meron pang isa. Subukan ulit natin ha. Sige. Ito titingnan namin yung karatulang ginagawa ni na Jomel at Minyong. Kung kumpleto ang mga detalye. Aba, teka, bubuuin ko yung pangungusap, ha? Ito, teka, titingnan namin yung karatulang ginagawa ni na Jomel at Minyong kung kumpleto ang mga detalye. Aba, mukhang mas magandang ang pakinggan. Nagkakaintindihan na tayo ngayon. Oo. Dahil sa tulong ng hugnayang pangungusap. Ha? Dahil sa tulong ng hugnayang pangungusap. Mas nagkakaintindihan tayo Oo, ngayon. dahil sa tulong ng hugnayang pangungusap. Teka. Bakit? Nasaan si Jomel at saka si Minyong? Nang makita namin ang karatula. Ay, bumili ng kartulina. Bumili? Oo. Paano yung karatula namin? Ay, nandito. Ha? Saan? Ito, Saan? nakikita ko sa inyo. Aba, maganda. Ito ba yung karatula natin? Oo,
Eksakto. Maganda na, ano. Tingnan mo, kamukha mo pa nga yun, Mark. Oo. Gabito. Tikwas ang buhok. Ay, teka. Parang yata mas magandang may slogan dito sa ibabaw. Oo. Makante, eh. Oh. Lalagyan yan. Ah, ganun. Nag-iisip na nga ako, eh. Aba. Oo, mas maganda. Oo nga. Yan ang gagawin ng mga ako. Ayun. Ikaw, may naisip na slogan. Iisip muna. Simpleng pangungusap ang gustong iparating. Isang buong diwa ang nais sabihin. Payak. Dalawang kaisipan ang ipinahahayag. Ang bawat kaisipan ay malayat may saysay. Tambalan. Ang isa'y may buong kaisipan. Ang isa'y parang walang saysay. Pero pag ating pinagsama, hugnayang pangungusap siyang tunay. Hugnayan. May tatlong kayarian. Ang pangungusap, mga kayariang dapat nating tandaan. Magagamit ito sa pagsasalita at pagsulat. Payak, tambalan, at saka hugnayan. Ayan, sa wakas natapos na yung karatula natin. Alagaan natin ang kapaligiran at lagi nating panatilihin ang kalinisan. Oh, ang ganda na slogan natin, oh. Saan kaya natin ito pwedeng ilagay para makita ng madaming tao? E di sa palengke, o kaya sa plaza, o kaya sa munisipyo, para madaling mabasa at makita ng mga tao. Tara, ipaskil na natin to. Tara. Ay, teka, sandali lang. Pabasa ng ginawa niyo. Tingnan ko nga. Abay, kulang itong slogan ginawa niyo eh. Ha? Ano kaya kung dagdagan pa natin ang slogan? Eh, lawag na po. Baka pag dinagdagan natin, masyado na mahaba yung slogan eh. Hindi. O, tingnan nyo, ha? Alagaan natin ang kapaligiran at lagi nating panatilihin ang kalinisan at huwag tayo basta-basta magtatapon ng basura. O kaya, eto, may naisip pa ako. Alagaan natin ang kapaligiran at lagi nating panatilihin ang kalinisan at o kaya, lagi tayo mag-recycle o kaya, palagi tayong magtanim o kaya, at maglinis araw-araw o kaya magwalis ng basura. Kaya, tulungan ako